We all wonder what the future holds. The world around us is changing so quickly. New technologies, new challenges, and new opportunities. But we believe every choice we make today can shape a brighter tomorrow. Like Malcolm X once said, "The future belongs to those who prepared for it today." This is why we look forward with hope and why we ask others to share their own visions of the future. Ako nga pala si Gemma Manalo. I'm 45 years old at nag-aral ako sa Maynila sa CEU or Central Escolar University. Ang course na tinapos ko ay Commerce Major in Management. Isa akong tindera. I'm proud na isa akong tindera. Isa akong negosyante since 2002 pagka-graduate ko ng college ng 2001. Sa ngayon, 2025, ang masasabi ko sa year 2050, hindi ko alam kung buhay pa ako niya. So, siguro sa year 2050, baka hindi na tayo masyadong gagamit ng pera. So, more on digital ID na tayo, more on cashless. Kumbaga parang sa panahon ng 2050, hindi na tayo masyadong gagamit talaga ng pera dyan. More on cashless na po talaga tayo by that time. So, sobrang hirap ng buhay, sobrang mamahal ng mga bilihin. Na parang magkakaroon na tayo ng isang one government, one union. Parang wala ng silbi ang pera. Magkakaroon ng digital ID. Pero kawawa dito yung mga oldest, yung mga matatanda. Hindi sila aware na gumamit ng mga ganon digital ID. Hindi sila marunong gumamit ng mga card. Yun ang alam kong mas magiging kawawa sa panahong 2050. Para sa akin, sa ngayon, ang nakakatuwa yung technology natin sa totoo lang. Sobrang marami nang nagagawa yung technology natin. Pero ang kinababahala ko ngayon, ang kinaka-worry ko ngayon, marami na rin gumagawa ng mga fake news, like yung mga AI, artificial intelligence, kung tawagin nila. Alam mo yung may mga nangyayari na sa mundo natin na alam mo yung may mga taong madali mong napapaniwala sa mga nakikita nila sa mga social media, ganun. Pero nakakatuwa, at the same time, nakakatuwa rin dahil may mga technology tayo na nagiging advanced at nagiging madali na ang trabaho natin sa buhay. Yun pa rin, edukasyon pa rin ang pinaka magandang gawin ng isang kabataan para maging maganda yung kinabukasan niya. Number 1 pa rin edukasyon. Pangalawa, dapat meron kang strategy sa buhay. Kasi hindi sapat na matalino ka lang, hindi sapat na magaling ka lang. Dapat madiskarte ka rin sa buhay pagdating ng tamang panahon. Para sa akin, ang maibibigay kong payo sa mga kabataan ngayon, lalo na sa aking anak o sa mga bata ngayon, mag-aral ng mabuti. Pangalawa, sumunod sa mga magulang. Mga magulang lang ang tanging makakatulong sa mga anak. Sa mga magiging kinabukasan nila. Pangalawa, maging mabuting anak. Maging mabuting bata, maging mabuting anak. O madasalin, laging magpasalamat sa Panginoon. Walang magulang ang magbibigay o magpapayo sa mga anak para masira kinabukasan ng bata. Siguro dahil sa sobrang higpit ng mga magulang ko, kaya siguro yun din yung ina-apply ko sa anak ko. Dahil sa masunurin akong anak, kaya siguro narating ko rin to. Ganun. Kaya yun din ang may advice ko sa mga kabataan ngayon. Isa lang masasabi ko talaga, sumunod kayo sa mga magulang nyo dahil walang magulang na hindi magiging maayos o maganda ang buhay ng kanilang mga anak. Yun lang. After hearing the interview with insights, we gained a clearer understanding of the changes and challenges the future may hold. Their view on a cashless society and increased digital identification by 2050 shows how quickly technology is advancing, while also reminding us to consider the older generations who may struggle to adapt. Their concern about misinformation and artificial intelligence highlights the need for critical thinking and responsible technology use. Most importantly, we were inspired to their advice on education,
resourcefulness, and obedience to parents. Their words reminds us that even in a rapidly changing world, values like respect, gratitude, and faith will always remain essential. This interview encourages us to stay adaptable, hold on to our values, and prepare thoughtfully for the future. One is the loneliest number that you'll